Naku po mga kababayan, nagsalita na nga itong si Madarahog patungkol nga dito sa pagpaslang at pagpatumba kay Mima Alicia na isang BBM vlogger na sabi niya ngayon lang daw siya nakasaksi na isang BBM vlogger daw na namatay na talagang binabash daw ngayon sa social media. First time daw mga kababayan na may isang namatay daw na Pilipino na talagang kinukutya ngayon sa social media. So pakinggan yung pahayag nito ni Madarahog. Kasi mga kababayan, ang dami po talagang kinalaban nito ni Mima Alicia, no? Pati po Iglesia ni Cristo ay kinalaban niya din. Pati si BP Sara, si former President Duterte ay ginawan niya din ng video, no, patungkol sa nakalagay daw sa karton naging karton na daw si President Duterte at baka daw sa mga susunod daw ilagay na daw sa garapon si former President Duterte. So ang nangyari mga kababayan, ito po ang nangyari kay Mima Alicia. So sabi nga ng karamihan is nababasa natin sa comment na karma daw itong nangyari kay Mima Alicia. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano ang pahayag nyo dito sa nangyaring trahedya dito nga kay Mima Alicia na isang BBM vlogger. So pakinggan ho natin itong pahayag ni Madarahog mga kababayan patungkol nga dito kay Mima Alicia. Ngayon lang ako nakasaksi Ayan o. na merong isang namatay. Palalawakin din natin ang ating support. Ngayon lang ako nakasaksi na merong isang namatay na ang ipinapakita sa social media ng karamihan ay yung kanyang kabastusan, kasinungalingan, intriga, at kawalang hiyaan sa social media nung siya'y nabubuhay pa. Alam nyo, masakit yan sa mga malalapit doon sa namatay. Pero kailangan nilang tanggapin dahil yan ang katotohanan ng kanyang mga ginawa nung siya pa ay nabubuhay. Hindi naman natin maitatatwa yan dahil nakatatak na yan dito sa social media. Andyan na yan. Mahirap nang burahin yan. Yung kanyang pagmumura, pagbabalahura, pambabastos, at pangwawalang hiya sa mga taong iniisip niyang kalaban ng amo niya. Yun ang masakit na katotohanan para sa mga pamilya ng namatay na si Alicia Lipata. Ako, hindi naman ako pwedeng maging hipokrito. Di ba? Talagang hindi ko gusto yung kanyang style ng vlogging. It was never informative. It was never helpful to shape the opinion of the public. It was meant to ridicule and insult people. So bakit ako magpapaka-plastic na magsabing, di ba, nalulungkot ako? I am not. Hindi rin ako natutuwa. Huwag tayong magpapaka-plastic na magsabing mabuti siyang tao. She was not. Di ba? My emotions are clear. May namatay. But the way she lived her life, parang mas maganda siguro na nandun na siya para hindi na madagdagan ang kanyang mga kasalanan. Pero one thing is clear now. Hate begets hate. Di ba? And kung inaakusahan nyo na DDS ang gumawa ng karahasan na yon, pag-isipan nyo mabuti. Kung ang kanyang public life ay bastos, balahura, walang hiya,
at walang pag-iintindi sa ibang tao, ano pa kaya yung buhay niya bilang pribadong tao? Ano pa kaya ang buhay niya bilang isang negosyante? Ano pa kaya ang buhay niya sa kanyang pakikipagkapwa-tao? Tanong lang yan para mailagay natin sa tama ang mga iniisip nyo at mga bintang ninyo sa ibang tao. Sayang ang bayot. Ngayon lang ako nakasaksi. Ayun mga kababayan, no? So, matindi po itong pahayag ni Madarahog mga kababayan. Kasi ano to kumbaga aral na din po ito sa mga vlogger po na mahilig po magmura, mahilig yung bang kala mo walang kinakatakutan, halos kung sino-sinong mga politiko yung mga tinitira at pati daw sa kalsada mga kababayan na may nakakaaway pala tong si Mima, no? At pati yung boyfriend pala may pagtatalo din sila. Pati sa buy and sell daw parang ganun din, no? Kasi sabi ni Sangkay dyan parang sa buy and sell tinitingnan din mga kababayan. Kasi nga yun na yata yung negosyo nung kanyang jowa. So kung mali ako mga kababayan, klaruhin nyo na lang ako At marami pa pong iba mga kababayan. Ang dami po talagang tinamaan. Madami siyang tinira ng mga politiko. At hindi lang tinira, talagang minura niya pa mga kababayan. Matindi talaga yung kanyang birada. Kumbaga nakakatakot ba mga kababayan. So aral na rin to sa iba. So at talagang nakakatakot yung kanyang mga ginagawa. Kahit nga yung Iglesia ni Cristo mga kababayan ay tinira niya din, no? Si Senador Rodante Marcoleta ay binibira niya din. So panoorin niyo mga kababayan itong video na kung saan ay binirada niya din yung Iglesia ni Cristo mga kababayan. Ito na po. Palasyo mismo, nagsalita na. Oo. Palasyo na to mismo mga minamahal. Ang ating pamahalaang gobyerno ay nagsalita na po. Patungkol nga po dito sa ginawang rally, surprise rally ng INC na papaimbestigahan na po ng ating gobyerno. Ito na yung inaantay natin. Papaimbestigahan na po ng ating gobyerno, ito nga pong isinagawang surprise rally daw ng INC. Dahil wala naman daw pong malinaw na dahilan kung ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban at kung ano ba yung gusto nilang mangyari. Sa totoo lang, natatawa Hindi daw alam yung pinaglalaban ng iglesia. Ay ang dami pong naapektuhan ng flood control scandal mga kababayan. Na ipinaglalaban lang naman ni Senador Rodante Marcoleta ay yung about sa flood control scam para malaman natin kung sino yung pinaka-mastermind. So dito pa lang may mali na po, no, sa sinasabi ni Mima Alicia. So tuloy natin. ako. Tama yung comment mo, Rose Valera. Kahit din naman ako, natatawa din naman ako. Kasi di ba ang sabi nila, bawal pumasok sa usapin ng politika kasi ang gagawin nila is ititiwanag nila. Pero, nagtaka ako may mga kagawad na tumakbo, may senador pa. So, paano yon? Paano kami maniniwala na sinusunod ninyo ang May kagawad, parang pagkakaalam ko wala pong kagawad na tumatakbo sa Iglesia ni Cristo. At kung tatakbo man po sila mga kababayan, kailangan po yan ng basbas ng tagapamahalang pangkalatan. Katulad po ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi po yun basta-basta magtatakbo ka lang sa politika. Kailangan mong humingi ng basbas at kung mapagbibigyan ka o talagang kalooban ng Diyos, talagang pwede kang tumakbo mga kababayan. Ganun po. Wala pong ganun na nagkakagulo sa iglesia na pwedeng na may tumatakbo daw ng mga ano yung sabi niya?
libro kung kayo mismo ang lumalabag sa mga sariling batas ninyo. May nagsasabi na dapat daw kasuhan ng obstruction of justice itong si Manalo. Well, para sa akin, Diba? Diba? Kasuhan daw ng obstruction of justice si Ka Eduardo Manalo, mga kababayan. kailangan muna ng investigation. Kasi alam ko may utos yan sa taas. Kahit pa sabihin nila na ayaw nilang, hindi kasi yan sa madaling sabi mga minamahal, hindi mariresolba ng rally ang kasong plunder ni Senator Dante Marcoleta. Ako na yung nagsasabi sa inyo, hindi mariresolba ng kahit anong pamang pagpuputak ng butsi nila ang plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit umabot kayo ng 1 buwan dyan, kahit umabot kayo ng 1 taon dyan, hindi mareresolve sa pamamagitan lamang ng pagrarally ninyo ang plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Palasyo mismo. Yan, mga kababayan. Pati yung iglesia, yan po yung video na talagang pinatamaan niya din. Tapos ito pa, kung paano niya murahin si VP Sara Duterte at si former President Duterte ay sinayawan niya pa ng tatay niyo cartoon, mga kababayan. Panoorin niyo to. Ang ina mo, Sara! Di ba, minura niya. Ang ina mo, Sara! Tangina mo, te! Putang ina mo talaga, Sara Duterte! Eh yan, di ba, grabe mga kababayan, no? Grabe yung pagmumura niya. Ito yung sinayawan niya si former President Duterte. Tatay mong karton! Tatay mong karton! Tatay mong karton! Nalagay sa garapon, nakagarapon! Ayan po yung mga ginagawa ni Mima Alicia, mga kababayan, na talagang marami talaga siyang sinagasaan, mga kababayan. Kaya siguro ganito po yung nangyari, yung kinahinatnan ng kanyang buhay, no? So malungkot man yung iba, ay yung iba masaya kasi sa parte ng mga DDS, masaya sila kasi deserve daw ni Mima Alicia itong nangyari sa kanya. Sa mga loyalista naman ay nagagalit sila at sinisisi nila, no, yung mga Duterte. So wala pa po tayong konkretong ebidensya kung sino talaga yung nasa likod nito. At wag muna tayong magbigay ng mga kung ano-anong mga komento dyan, magpangbibintang, mahirap po yun. Kailangan alamin po muna natin yung investigasyon galing sa kapulisan. So hanggang dito lang, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito, no, sa nangyari pong trahedya kay Mima Alicia? So sa mga bagong pasok po dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, mga kababayan.